Yes. Hi, good day sa inyo mga kaduday. Yes. Dudes Astray here. Uh, sa aking YouTube channel, kanta niya mga kaduday. At mga kaalat, maraming salamat pala sa mga nagsusubscribe sa aking channel. Yes, anak. Okay, no problem. Nasa likod kayo mga aking mga anak, kay mga prinsesa nanonood. So, kung medyo may ingay na mga bata, okay lang yan. Kasi life goes as a father. Yan. Sa mga gusto nag-shoutout, yan, ibibigay ko yung link, ipopost ko yung mga pangalan nyo dito sa YouTube ko. Ito sa after a few seconds po. Nilagay ko yung mga shoutout nyo. And thank you pala lahat-lahat din sa lahat na nag-take ng aming last time na Brigada Eskwela ng RCS. Yeah. So, nakaraan, nag-post ako na paano gawin o paano mag-rewire ng paano mag-rewire ng Universal Digital Speedometer sa Miro Kiwi RCS. Shoutout din pala kay MotoJazz kasi siya yung tinanungan ko siya noon paano siya gawin yung kanyang digital speedometer. Umpisa na natin. Paano? So, mga kaduday, mga kaalat, nakaraan kasi nakakuha ako ng digital speedometer. Yan, ito. Yan, digital speedometer. Universal siya. Nakuha ko sila sa isang seller sa marketplace. Hindi raw nagkasya sa kanyang motor. So, sabi ko, kunin ko. Kasi ito yung, nung sinabi nga ni MotoJazz sa kanyang vlog, yung itong tatlo na to, kasya. Yan. Tinanggal ko na yung kanyang takip. Ito yung pinakatakip ng speedometer. Kasi hindi naman magpapasok yun. Tama si MotoJazz. Yan. Shoutout MotoJazz. Lagi rin may binibigay pangalan mo. Itong dalawa, sakto mga kaduday, mga kaalat. So, kailangan natin, nilagay niya sa kanyang vlog, nilagay niya rito ng extension, ng washer. Sa akin naman, nilagyan ko siya ng, nandito ba yun? Nandito sa isa. Sorry. Nilagyan ko siya ng bracket dito. Para dalawang tornilyo. Yan. Lalagyan ko pa. Ito yung kanyang sensor. Inayos ko na rin. Kasi na-try ko siya. Inayos ko na rin siya. Yan. Gumawa ko ng sariling bracket. Ito yung magnetic sensor niya sa speedometer. So, kasi umpisa muna natin, paano natin siya i-rewire? Kasi, kahit na universal to, yan, universal to, hindi naman siya tama do sa ating wiring ng ating mga motor, lalo na mga gumagamit ng Euro RCS. Ito yung stock ng Euro RCS. Basag. Hindi, kasi ito binili ko to kinuha ko to doon sa Tagong Secret na Kalkalan. Yan. Nakuha ko to. Siguro, mura lang. Para mga piyesa natin na pwede natin pwede natin kunin dyan. So, tinanggal ko yung, pinutol ko na yung pinaka plug niya. Kasi pares lang naman siya ng mga kaduday nung plug natin. Pares na pares yan. Magkaiba lang is yung wirings. Sabi nga, wirings natin. Ayan, putol na yan.
Pero ituturo ko sa inyo ano yung mga nandito. Okay? So, kailangan natin, sige, sa mga bago, kailangan natin talaga ng tester. Nandun sa baba yung tester. Kailangan natin tester para ma-check natin yung mga ilaw gumagana. Yung mga positive, yung mga power nito. So, umpisa natin mga kaduday. Sa cambio. Sa stock tayo. Ito yung cambio ito yung sa RCS natin. Yan. May yellow and green and black, green and black small stripe, black and green small stripe, gray, tapos brown and yellow. Ayan yan. So, ano yung mga tama nun? Ano yung saan ba yung first gear, second gear, third and fourth and fifth? Sorry, wala pala tayong fifth gear. Neutral. Tapos, dito, iba naman yung kulay nung universal. May pink, yellow and red, yellow and white, black and green stripe, red and light blue. Yan, yung mga kulay na yan. So, ano pa yung nagkaiba niyan? So, malilito ka. Kasi itong mga nandito, mga kaduday, mga kaalat, iba. Iba-iba yung mga hindi siya tama doon sa ating stock. Hindi siya tama doon sa ating stock. Inayos ko na to mga kaduday, yung kanyang mga tinama ko na siya doon sa ating stock. Kasi itong pink, ang pink na to sa universal ay yung first gear. Pero nandito siya banda sa kaliwa. Ito yung pinakatusukan. Yan yung tusok nga. Yung pink na to nandito. Kung nasa right side siya, yung ngayon, yung pink na first gear nandito sa left. Tapos ito nakahiwalay na to, yung white and yellow stripe nandito sa corner. Nandito sa corner. Tapos iba-iba. So gumawa ko ng diagram mga kaduday para maayos natin siya. Yan diagram. Oop. Okay. Ito yung diagram natin. Makikita nyo. Yan. Pause natin ha. Basa ba? Yan. So sa RCS natin, ang first gear natin mga kaduday is yung brown, yellow. Yan. First gear is in brown, yellow. Yung second gear is in black and green small stripe. Third gear, yung green and small black stripe. Tapos yung fourth gear is yung yellow and green. Ang neutral, itong gray. Nandito. Wala tayong fifth gear. Wala kayong makitang wiring na fifth gear. So, nilagay natin. Kaya dito, tinanggal ko tong white and yellow. Kasi sa universal, dito sa universal, yung white yellow is yung fifth gear. So, ayan, naka-ayos na. Next natin, etong tatlong stripe na etong tatlo na to, ito yung kabitan ng ito, yan. Ito yung kabitan ng speedometer sensor. Yan. So, wala na tayong pakialam dyan. Plug and play na yan. Ito pala, bahala na kayo kung saan nyo gusto ilagay. Sa akin kasi, bala ko lang ilong dun sa may disc brake natin sa harap. Kailangan lang natin i-calibrate. So, sa next vlog yun, paano natin i-calibrate. Kasi ito, may dalawa pa lang ganito. May dalawang klase
ng universal speedometer, may function niya. Papakita ko rin pag papakita ko sa next vlog natin in continuation paano may calibrate kasi may dalawang klase ngayon ito mga kaduday. Next tayo sa power. Sa switch mismo. Paano to gumana? Paano to mag-function lahat ng mga nandito sa LCD screen na to. Okay? So, ito yung sa stock. Yan, kasi, kita nyo, may mga electrical tape na. Kasi ito yun, pinutol ko na siya rito. Yan, putol. So, papaliwanag natin. Lahat-lahat. Usahin natin itong naputol, itong hindi ko kinunik. Sa stock, itong dilaw na to, ito yung park light. Pati yung backlight ng speedometer natin o tachometer. So, pag binubuksan natin yung park light natin, sabay din umiilaw din yung backlight. So, tinanggal ko na siya kasi kahit naman hindi mo kahit natanggalin mo to, iilaw pa rin yung park light natin. Bakit? Kasi hindi magkaduktong dito sa universal, hindi magkasama ang wire na ito, ang park light at yung backlight nito. Ang backlight nito, kasi may dalawa itong positive mga kaduday. Ito, may dalawang positive siya. Yung isang positive is yung manggagaling sa baterya. Itong red and white. Itong red. Ito yung galing sa Ito yung galing sa universal. So, may red. Ito yung dapat kukonek mo sa baterya. Yung baterya natin, ang connection niya is yung red stripe. Red and white stripe. Okay. Tapos, makita nyo to, mga kaduday. Yan. Meron siyang ako dinikit na black. Black pa rin is positive pa rin dito sa universal. Itong black na to, yan yung backlight. O yung ilaw mismo. Kasi kung wala tong power, mag-on siya, pero a few seconds, hindi mo na makikita yung LCD screen niya. Blank ulit. So, kailangan nyo yung black. I-connect nyo doon sa positive pa rin ng baterya, which is dito. Kaya naka-top siya. Isa pa, hindi ko pa sila natanggal to, hindi ko pa sila kailangan natin tanggalin. Meron siya, yung sa black na to, yung sa black na ito, meron siyang naka-top pa rin na wire. Yung naka-top na wire, ayun yung pag binuksan nyo to kasi may orasan, ayun yung nakatap doon sa block, yung power para sa orasan. Pwede siyang mong i-connect sa ignition wire o sa or sa isa pang positive wire, itap. Kung may mga charger kayo ng cellphone na nakakonect do sa inyong ignition, pwede niyo itap na doon. Or mali, dapat pala nakader kayo sa accessory wire. Kahit na nakapatay kasi yung battery mo, aanda pa rin yung relo. Kasi pangit naman, pagpatay mo, balik to normal. Short. Balik to normal. Magiging 12 p.m. lagi siya. 12 o'clock. Pagpatay mo, pag-on mo, 12 o'clock ulit. Malilito ka sa oras kung gusto mo lang. Next. Yung blue na ito sa universal, connect mo rin sa blue. Ano yun? Yun yung high beam. Kaya lang, may copy ako eh. Ayan.
Yan yung, ginawa ko na siya. Yan yung diagram. Oh, kita ba? Yan. Yan. Yung nandito, itong mat to, yan yung mga color coding ng Universal. Ito yung naka-stock natin RCS. Yung ito. Ito nakakabit. Ito stock to. Pinutol ko na lang. So, okay. Dito tayo. Nasaan na yung orange? May orange dito sa stock. Kita ba? Yan, orange yan. Itatap mo sa green and black stripe. Saan to? Ito yung sa left signal. Left signal. Tapos may sa right signal, itong green and white, itatap mo sa light blue ng wiring ng Universal. Green and white tatap sa light blue ng Universal. Okay? May makikita ka rito sa stock na blue and white stripe na small. Nandito siya sa gitna ng pin. Ay, sorry. Left side ng pin na gitna. Yan, blue and white stripe. Yan yung fuel indicator natin. So, yung fuel indicator natin, itatap natin sa blue and white. Blue and white ng Universal. Wait, teka lang. Sorry, nagkamali tayo. Yung kamali pala tayo rito. Sorry. Ayusin natin. Ayan, sorry. Ito pala, mali tayo mga kaduday. Sorry Nagkabaliktad tayo. So, nagkamali lang tayo sa pin neto. Sorry mga kaibigan, mga kaduday. Pares pa rin yan. So, yung yellow, nasa dito, wala yan Park light pa rin yan. Kasi backlight. So, hanapin natin yung blue and white. White and blue small stripe. Ito yon. Ito. Blue and white and blue small stripe. Ito yung fuel indicator natin. Itatap mo siya sa blue and white stripe. Yan. Fuel indicator. Yun lang yung pagkakamali kanina. Tapos itong blue and white, makita kayo dito. Ito, sinabi ko nung kanina, blue and white, yan yung RPM. Itatap nyo yan sa blue. Nakalagay kasi dito, sa manual niya is blue and yellow.
Kita ba? Yan. Alagay dyan, blue and yellow. Pero, nung binuksan niyo ako yung wiring, hindi siya blue and yellow. Ang kulay niya is blue and green. Green small stripe. Blue and green small stripe. So, yun lang. Ipopost ko to. Ayan, papakita ko to konti minuto. Ayusin lang natin. Yung pag-amalin natin. Isulatin natin ang dapat. Mamaya, makita nyo, ayusin natin ito mga kaduday. Para makita nyo yung diagram mismo ng speedometer nito. Yung universal. So, fit na fit naman siya. Na-try ko na siya isukat nung isang araw. Medyo may ginawa lang fit na fit siya sa ating RCS. Lagyan lang natin ng konting rito, ayos, lagyan ng takip kasi lumalabas na yung foam gilid para hindi rin naman mapasukan pag ng ulan pag tumutulo. So, yun. Ano naman sa speedometer, sa niya, dito sa sensor, minsan, yung mga iba, nilalagay nila doon sa, kay Motojos nga, nilalagay nyo doon sa may engine sprocket. Tinap niya ron. Pero sa akin, sa inyo, mga kaduday, mga kaalat, kung anong gusto nyo, doon kayo sa may engine sprocket o doon sa may display. Pero paras nyo pa rin siya i-calibrate. Sa susunod na vlog, ipapakita natin para i-calibrate yung sa akin kasi may dalawang, sabi ko kanina, may dalawang model yan, yung universal speedometer na yun. So, sana may natutunan kayo, sana yung mga RCS dyan na rider na gusto magpalit ng universal dahil nga minsan yung sa ating stock, itong stock natin, yung minsan yung fuel gauge, nahihirapan na tayo. So, minsan kala mo, full ka na, yung pala, wala ka na pala naman gas. So, yun may isang dahilan bakit nagpapalit ang universal speedometer. Minsan din kasi, hindi na gumagana rin pala itong gear sa loob. Pag nasira na yung gear sa loob, kailangan mo rin palitan. Sad to say nga, mga kaduday, ang mahal ng stock. Pag bibili tayo ng stock ng RCS, nasa 3,500. Alam, pagkalakita ko doon sa Makoto. So, kasi ito, ang presyo nito sa market, naglalaro siya sa 1,000 to 1,500 sa online shop. Sa mga sa shop naman, sa mga shop naman sa 10 Hub, naglalaro siya yata ng 2,000. Siguro kasama na yung kabit. Yan, siguro. So, salamat sa pakikinig, salamat sa panonood, and hope na may natutunan kayo sa akin. Salamat, and see you soon. See you sa mga rides ng RCS. See you sa pot-pot lang kayo. Baka magkita-kita tayo sa kalsada. And God bless. Peace.